sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, kapartner Eileen, balik tayo. Kumbaga nakilala na natin partly yung bisita natin sa personal side niya, sa kanyang personal na buhay. Although hindi naman lahat ay naikwento na sa atin, pero at least more or less nagkaroon na tayo ng idea who is Ross Del Rosario. Pero dito na nga yung hanging natin. Ito na, partner Eileen, go. Yes. Actually, si Sir Ross ay member ngayon ng Philippine Influencers and Content Creators. Ano po yung pagkakaiba, Sir Ross, ng organization na kinabibilangan mo ngayon, itong Philippine Influencers and Content Creators, doon sa Philippine Bloggers Association na kilala rin na marami ring member? Yes po. Actually, yung Philippine Influencers and Content Creators, kami po yung gumawa nun. Kasi po, I'm a member of the different, many organizations or yung mga Bloggers Association. So, one of them is yung Philippine Bloggers Association nga. Or Bloggers Association of the Philippines. Actually, ang dami-dami po kasing group of pero hindi po to mga formal groups. Hindi po siya mga accredited. Parang ginawa lang po namin siya within Facebook. So, it's a Facebook group na hindi siya formal talaga na meron talagang mga officers, mga ganon. Pero eventually, ganun po ginagawa namin. Yung pong Philippine Influencers and Content Creators, I decided to create that kasi yung mga clients ko po, meron mga specific na needs and wants. For example, they want a influencer with a certain number of followers. Kailangan active yung pag-create niya ng mga content niya. So, may mga requirements na hiningi yung for example, isang client. For example, isang restaurant. They want na talagang meron siyang content on her social media na talagang related sa food. So, talagang sinasala ko po siya. So, gumagawa po ako ng parang mga groups. Actually, yung Philippine Influencers and Content Creators, mga members po niyan also came from different groups of blogging. So, yung kasi nga, ang tawag ngayon kasi is influencers and content creators. Influencers and content creators. Ang tawag po ngayon, ganon. Kasi back then, vloggers lang or video bloggers. So, ngayon, naging lumawak na kasi siya. So, ngayon, we call it influencers kasi everyone can be an influencer. Yes. So, pwedeng yung vlogger, pwedeng yung video blogger, and then pwedeng yung sa social media lang. Everyone can influence. So, ngayon, another term na ginagamit ngayon is content creators. So, ang ginawa ko po is parang ginrupo ko po sila para mas madali akong makakuha ng mga talents o yung mga, yung mga influencers and content creators for a certain project. So, for example, travel. So, kailangan ko, syempre, yung mga travel-related ang content. So, inorganize ko sila para sama-sama when I need travel bloggers, nandiyan na. May matatawag na ako, may mahihila na ako. O, sino available on this date? Sino available on this particular area? Ganon. Pwede ko silang i-assign na doon. So, ganun po ginagawa ko. Kaya yung mga vlogging group po, medyo marami, napakarami. Opo. So, Sir Ross, bago tayo pumunta dun sa kitaan, paano ka kumikita bilang isang vlogger, no? Tell us something about this vlog, yung What's Up Pilipinas. Bakit mo na concept into What's Up Pilipinas? Anong meron sa ganyang name? Parang ang galing eh. What's up? Parang, hello, what's up? Ayun. Kasi po, like I said kanina, ang mga boss ko po noon, mga foreigners. And every morning, tuwing binabati nila ako, or kami, ng mga Pilipino, yung mga Filipino staff nila, laging, what's up, Ross? Ganon. What's up? Kung sino man yung mga pangalan ng mga kasama ko, puro what's up ang ginagamit nila. Parang yun ang uso yata sa kanila eh. Parang what's up ba yan? Yung parang ginang what's up? Oo, yung shortcut for what's up, naging what's up, parang slang siya eh. W-A-C-C-U-P. What's up? So, ginamit ko siya. Gumawa ko ng What's Up Pilipinas. When I created my vlog, yun ang pinangalan ko sa kanya. Yung content po nito is more on Philippines. So, parang kung ano yung meron ng Pilipinas, pinopromote mo yung mga ganap dito sa ating bansa.
Actually, ang unang intention ko po dun sa vlog is more on travel. Kaya lang, Oh, di ba, hindi naman po tayo everyday nagta-travel. yes. So, ang ginawa ko po is, parang everyday na. What's up eh? What's up? What's happening? So, pati pagkain ko, mga binibisita kong restaurant, pati yung mga staycations, mga resorts, hotels, and even mga ginagawa ko on, for example, mga activities, mga entertainment na ginagawa ko, papanood ko ng movies, mga TV series, sinusulat ko rin po yon. Kasi back then, more on writing tayo eh. So parang, the vlog kasi is more of a journal or a diary. Yes, yes. Ayun. So ganun po ginagawa ko back then. Mas, naging malawak na siya, hindi lang naging siya parang travel vlog. Ayan. So, kapartner Tony, paano ba ang kitaan nito? Iyon yung papaano ba sila kumikita? Kasi sa dami na nga nitong mga vloggers na ito, and minsan sila din talaga naman yung nagsasabi kung gaano kalaki yung naitulong sa kanila. Pero in your case, kasi sabi nga ni Kapartner Eileen, iba yung vlogging at iba yung vlogging na magkaiba sila. So, in your case, ayan, Sir Ross, paano ba? Kasi maraming mga may ganitong interest na siguro makakatulong ka sa kanila. Ang question po is, paano po makakatulong? Paano ba kumikita sila? O paano ba sila sabi nga nagbe-benefit do sa kanilang ginagawa? Actually, marami pong ways para kumita when you're a vlogger. Una po, yung mismong platform is nagmo-monetize dun sa inyong ginagawa. Mhm. So for example, yung writing mo, may tinatawag na AdSense. Okay. So every view, na binabasa siya ng isang reader or follower, kumikita po yan, nagkakaroon po ng points na kinocompute ng AdSense. Okay. Yun po yun sa Google. So isa yun sa mga paraan ng pagkita. That's one way. And then, meron po tinatawag na ads naman. Yung ads naman po, minsan automatic na nilalagay ito ng Google kapag nakita niyang yung website mo is parang qualified na to receive ads and get ads, they will put their ads. Kumbaga parang sa YouTube din, meron ding ads na nagkakaroon din ng points na para kumita yung pinaka-vlog site nyo. Ito ba'y naka-base dun sa dami nung bumibisita dun sa site, halimbawa? For example, back then, ang kita po is for every 1,000 views, you have $1. Okay. So, ngayon, lumalaki na siya eh. And then, like I said nga, nag-expand po. So, hindi lang sa ads, hindi lang sa views, pati na rin sa mga, for example, a company or a client or a brand will hire you to write about them, to feature them on your website. So, ayun, nagiging parang additional income yun, source of income, kasi, of course, they pay me to do that. And aside from that, nagkakaroon din po kami ng parang engagement with for example, other fellow influencers, and then kinokontak na rin po kami ng mga, for example, Kumbaga kayo nagtutulungan na, nire-recommenda ka dun sa expertise mo, and syempre when you render your expertise, definitely mayroong mayroong complementary or may kapalit yun. So parang isa yun sa mga, so ibig sabihin si Ross, maraming paraan para kumita. Like kung may kumpanya ako, siguro i-invite kita. Tell us more. Ikwento mo naman. I-promote mo yung aking kumpanya. And I will pay you. So, isa yun sa mga paraan bukod pa doon sa mga binanggit mo kanina. Yes. Yun po isang paraan para kumita. Banggitin, yung average lang ng income, like sa mga contract, nasa 50,000, 100,000, yung mga ganong deal kapag ipopromote nyo yung isang brand kayo kasama yung mga kasamahan mong vloggers o ikaw sa sarili mong platform sa WhatsApp Pilipinas. Ganun ba kamahal ang vlogging? Siguro po, ba? masasabi kong one of the big accounts na nakuha ko back then, isang account lang po yon. They paid me
ano siya, 250,000 for one account lang po yon. Not bad kasi vlogging, alam mo, intellectual property din yan, yung sarili mo dyan mga nilalagay, how do you concept the brand, di ba? So ganun pala, no? Malaki pa rin ang kinikita sa vlogging din. Pero kung ikukumpara natin dun sa pagiging vlogger, hindi ka ba nainganyo na mag-vlog din? Kasi nasa platform ka, nasa sarili mong website ka. Hindi mo ba plan na i-expand din yung avenue na madagdagan yung kita mo? Kasi ang laki rin ng kita ng mga vloggers sa videos nila. Nung nagsisimula po kasi ako, hindi pa po uso yung pagbi-video vlog. Nung mauso siya, ginawa ko na rin po. Actually, before pa nauso yung video vlogging, I was already doing videos. Parang ako nga po yung isa sa nauna na ginagawa ko po. Di ba nauso po yung mga selfie stick? Na you can do a selfie using the selfie stick. Yes, Ang ginagawa ko po noon, imbis na photo lang or selfie video, photo, ang ginagawa ko video. Pag nag-i-interview po ako sa isang tao or for example, isang brand, isang CEO, ang ginagawa ko po, ini-stretch ko po yung selfie stick ko, and then pinaplay ko yung video, nagre-record kami. Hindi pa uso ang vlogging nyo, video vlogging noon. So parang ako mga nagsimula ng video vlogging, o isa sa nagsimula. Kasi back then, hindi pa tinatawag na video vlogging yon. Hindi pa siya Pero sikat. sa ngayon, dahan-dahan ka na bang nag-shift o meron ka na rin platform sa YouTube, sa Facebook, na nandun din yung mga videos mo sa bawat ganap mo? Matagal na po ako actually nagbi-video. Pero ang ginagawa ko po back then, since I was covering events, mga launchings, mga press cons, I was also taking videos. Pero not as a vlogger, kundi just a video coverage. Ina-upload ko po yun sa... Documentation lang yung ginagawa parang mo. documentation. Ina-upload ko po sa YouTube yon. And then, kaya nga nagulat ako, nung binalikan ko yung YouTube ko after so many years, kumikita na pala siya, na-monetize na kasi siya. And then, meron na pala siyang certain amount, tsaka ko lang siya na in cash, tsaka ko lang nalaman na kumita na pala ako ng ganito kalaki without knowing it. Now, So, nung despite sinasabi that niyo na nung kumita ka dyan, pero yung puso mo, nasa vlogging talaga. More on pagsusulat ka talaga. Di po ba? Kaya Tony, isa lang yung ibig natin, i-emphasize dito, na yung hilig natin, kahit saan man ma-focus yung ating interest o hilig, pwede talaga siyang mapagkakakitaan or you can have extra income, di po ba?